Ako ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Ikaw ba'y mayroong mga problema? Madalas malungkot kapag nag-iisa. May alamat kung sa'yo ay magpapasaya, at siguradong lungkot may mapapawi nila. Sa salita ng Diyos binabahagi nila, upang tayo ay mapalapit sa Kanya. Kaalaman natin ay nadaragdagan sa araw-araw nating napapakinggan. Di lang yan, dito ay may kasiyahan, kalungkutan ay iyong malilimutan. Kaya naman halika na at manood na sa iRadio at tiyak ikaw ay biligaya. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisiyan ang sigurado, at tiyak problema ay malilimutan mo. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisiyan ang sigurado, pangako. iRadio, mga host ay nakakamangha, talagang full charge, hindi nakakasawa. Mga blessings ay binabahagi nila, kaya si Lord talagang pinagpapala sila. Marami ang nakaabang, di ba nag-uumpisa? Kasiyahan ay talagang nakakamangha. Ang lahat ay masaya kapag nagkita-kita, kapatid ang turingan sa bawat isa. Dito ay talagang talented ang lahat, papakanta o sayaw, hindi nagpapaawa. Kaya't halika na sa iRadio, tumutok ka na, upang ang araw mo ay maging masaya. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisiyan ang sigurado, at tiyak problema ay malilimutan mo. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisiyan ang sigurado, pangako. Sa iRadio marami kang matututunan, salita ng Diyos tiyak mo malalaman. Mula sa mga pastor na nagpupugian, maging sa mga pastor na nagagandahan. Araw-araw dito ay may kaganapan, lagi lang happy at walang iyakan. Minsan ay meron ding mga asaran, ang lahat ay game makipagkulitan. Mga host, aba hindi magpapakabot, Mamshi ang nag-iisang machong host. Siyempre si Mamshi na palaging pretty, dahil ang tawa niya ay talagang nakaka-energy. Meron pa si Doc SP na very bright, balitaktakan niya ay talagang mapapa-alright. Lahat ng yan dito lamang matatagpuan, kaya wala nang iba pang dapat puntahan. Dito lang yan sa iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, pagpapala'y lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisiyan ang sigurado, at tiyak problema ay malilimutan mo. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, pagpapala'y lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisiyan ang sigurado, pangako. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, pagpapala'y lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisiyan ang sigurado, at tiyak problema ay malilimutan mo. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, pagpapala'y lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisiyan ang sigurado, pangako. Hindi ka magsisisiyan ang sigurado, pangako. Hindi ka magsisisiyan ang sigurado, pangako. Hindi ka magsisisiyan ang sigurado, pangako.
pagsubok man o kagipitan, ako ay may lalapitan. Ikaw Jesus ang aking sandigan, di mo ako pababayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, kung Jesus sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, kung Jesus sa pag-ibig mo. Ako'y nagsasaya sa piling mo. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Salamat, salamat, kung Jesus sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, kung Jesus sa pag-ibig mo. Ako'y nagsasaya sa piling mo. Salamat, salamat, kung Jesus sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, kung Jesus sa pag-ibig mo. Ako'y nagsasaya sa piling mo. Ako'y nagsasaya sa piling mo. Ako'y nagsasaya sa piling mo. Thank you so much. Yun ang FSR Band. Salamat, salamat. Good morning po sa inyong lahat. At magandang gabi, Los Angeles. Ito po ang iRadio, araw po ng Thursday, Friday naman dyan sa inyo. March 27, 2025. Weekend na siya. Naku, sarap naman sa inyo. Lagi kayo nauuna sa sa araw, Sana sabay, sana L. Para pagpasok sa kanila, Pasko rin dito, di ba? Para pantay. Para yung kaso, dalawang ba na eh. Nagpamasko ka na rito, magpapamasko ka pa rin doon sa kinakaban mo. Ano ba yan? Pasko na agad? Ba, isipin mo, oh. Pasko muna ng pagkabuhay. Yun na nga eh. Di ba? Bilis. Oh, yeah. Yeah, parang lang. Tulog ka lang ng konti. Pag gising mo, ayun na naman. Pasko na naman. Nakaidlip nga ako ulit. Oh, tinan mo yan. Pagkakain ko, umidlip ako. Kasi iba yung panahon eh. Yung nakakatamad. Oo, malamig eh. Malamig. Hindi nga ako naglakad ngayon eh. Yan ang tinatawag na spring. Oh, spring na nga. Kaya ang bilis mamulaklak ng mga Yung aking mga roses, daming roses. bulaklak. Oo. Paper roses. Bumati ka na. Ayan. Kakanta-kanta ka. Magandang maganda po tayo lahat. Welcome again sa another
Live edition Edition. of iRadio LA. Welcome, welcome, welcome. Ayan. Kanina ay napasarap ng tulog. Kumusta na kayo lahat? Sarap. Kaya hindi ako, kasi walang araw eh. Hapon na lang lumalabas Nung ang magising araw. nasa TJ Maxx na talaga. Oh. May nabili na naman at chuchuchu. Sama itong matutulog. Ipon-ipon lang yun, kau naman. Alam mo Oo naman, nga. alam mo naman tayo. Parang parati ka na lang nag-iipon na. No? Oh, syempre, kailangan yun. Kailangan- Para pag nakauwi next year. Oh. O, di ba? Mm. Mas maganda kung anda na lang. Ay, ayaw. Cash. Maliit yun. Yung magandang pasalubong. Eh, hindi. Mas gusto ko yung in kind. Bahala na lang. Ay, kung- in kind. Bahala na si Batman paano na lulustayin yun. Ay, grabe siya. Lulustayin. Lulustayin. Oo, diba? Diba? Ayan, kumusta na kayo lahat? Nananghalian na ba kayo? Nag-breakfast na ba kayo? Or nag-brunch na kayo? Oh? Ako'y brunch ako. At saka ngayon yung dinner. Kanina, avocado toast. Eh, Ah, sarap. strawberry. Strawberry. Strawberry, yun ang kinain ko. Tapos, yung natira ng avocado, nilagyan ko ng gatas. Mahilig sa avocado ito kasi ano po eh. Oo, maganda. Yung kanyang cholesterol binabantay. Hindi yung sa sugar. Sa aso. Yun, yung sabi doon, may nabasa ako, yung 6 na prutas na maganda. Maganda sa yung mga matataas ang matataas ang mga sugar. Siyempre, apple. Apple, Mansanas. kiwi, avocado is the best. Pear, yung ano ba yun? Yung suha. Pero yung isang klase, yung Pomelo. maliliit. Oo, yung maliliit lang. Grapefruits. Grapefruit. Grapefruits. At saka yung isa, naku, nakalimutan ko na isa. 6 yun eh. Ayun, mga berries, strawberry, blueberry, Blackberry. raspberry. Ayun. Eh, sa Pilipinas walang ganun. Meron doon. Duhat meron. Ay, hindi, meron. Blackberry Yun. 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 Ang wala lang ako yung mga pears. Yun, yung avocado. Ay, yung grapefruits, bawal kasi sa akin. So, 4 na prutas ang meron ako. Enjoy naman ako kinakain yung mga yun. Ang sarap-sarap. Parang, ang sarap-sarap basta. Yung mango kasi matamis yan. At saka yung ano ba to? Saging. Saging. Matamis yan. Pwede siguro paminsan-minsan. Kailan natin ng potassium. Oh, sabi ni Kaambo daw, pandesal with peanut butter and hot coffee. Ayan. Yan ang May breakfast. kasamang ni Kaambo. ingay ni May Iska. kasamang Ayun. Ang maganda ring Perfect merienda, match. Oh. yung mga popcorn. Yan, maganda yan. popcorn. Oo, kaya bumili rin ako para pag Bumili ka ba? Oh, meron ako dyan. Ayos. May popcorn. Para ako. pag nanonood ng movie. Para pag nanonood, diba? May kinukot-kot. May kinukot-kot. Mhm. Huwag ka lang tatabi kay Mami Ay, Plosser. mahal ba ang ang Kasi pag berries? tumabi ka kay Mami Plosser, kumukot-kot ka ng popcorn, ubus agad yan. Oh. Mahal po ba? Okay, apple. For sure. Mura lang yan kasi iba't iba ang apple. Iba't ibang klase. Ang kinuha ko nga lang yung pinakamura, yung Gala. Gala, hindi yung Fuji. Mahal yung Fuji. Naku po. Ayun, so, Very ayun ang mahal aking po, mahal. tama lang naman yung strawberry siguro. Strawberry, ang tamis-tamis nung nabili kong strawberry. Ang ginagawa ko sa strawberry, para makain ko siya, Oh. tinatanggal ko na yung pinakadulo niya, yung may dahon. Tapos ginagayat ko maliliit. Habang may ginagawa, sumusubo. Ayun. Ayun. Sarap buhay. Oo, masarap yun. Tapos, walking. Hopefully, bumaba ang A1C ko. Ayan. Siyempre, yan, exercise, number 1. Exercise. Ako, ang recommend lang naman sa akin, just walk. Yun. Nagbo-burn na ng calories yun pag walking. Oh. Ayun lang po. Kahit na wala yung mga pagkain nun, basta alagaan lang natin ang ating mga sarili. Yung alam nating mga bawal sa atin, wag na nating kainin. Oh. Ayun. Yung Okay. maganda rin sa mataas ang sugar, munggo. Ayan, munggo. Pero yeah. mataas sa uric Hindi, basta hindi naman everyday. uric acid. Paminsan-minsan. Tokwa, yan. Maganda yan. Hindi rin maganda sa may uric Ang acid. tokwa naman, mas maganda yan.
as a source of protein. Ayan. Alagaan natin. Ito ang temple of God, yung ating katawan. Yung. Ayan, kaya alagaan natin. Yeah. Hindi kailangan mamahalin na pagkain, kung hindi na, wala naman dyan or medyo hindi naman natin ma-afford parati. Yung mga simpleng pagkain, yung ampalaya, Yeah. the best. Uy, Yeah, yung nakatikim na ako na ampalaya salad, melon. ang sarap. Oo, yun. Tapos Yung inaasinan inaasinan lang. para matanggal yung pait. Oo, nakatikim na ako. Ang sarap. Eh, Tapos pero lalagyan sabi na lang- nila, yung pait lalagyan na ng sibuyas. gamot doon lalo. Oo, yun nga. Yun, ang sarap nun. Saka malunggay. Mangingin na kayo sa kapitbahay nyo, gawin yung tsaha. Ko, napakaganda. At saka yung bayabas. Sure. Ayun. Yun ang mga, wala kasi, may kapitbahay akong may malunggay, kaya lang nagatuyo-tuyo na. Pinabayaan. Kasi wala nga siya sa pagbubunga uli. Ang dami doon, puro tuyo na. Ayun, so konting kaalaman lang po para sa ating lahat Yes. na mga may problema. At kung kayo naman Sa kalusugan. mataas naman ang ating, ako may high cholesterol din ako. At saka yung, ano pa ba? Yung high blood. Siyempre, pag high blood, alam nyo ng mga bawal kainin. Yan. diba? Yung high cholesterol, yan. Maganda naman, high cholesterol is, ano na lang, yung tawag doon, yung mga isda na ini-steam. Lagyan na lang, ano, tawag doon, asin at ano, paminta. Ipangat nyo, di ba nagpangat ako, no? Pangatlo. Oh, pangatlo. Pangapat. Nagawa ako noon. Bumati na taon na to sa ating listahan. Ayan, Mary Grace Kabigtin. Hello, hello, hello. Good morning. Ayan, meron silang project sa Sabado. Saya-saya. Elaine Gonzalez. Rejoice Ophelia. Ayan. Manilin Agustin. Mel Cruz. Pastora Maribeth Lemano Cruz. Maribeth Gamos. Glyza Villarosa. Nanay Marichu Gamos. Pastor Sammy Santos. Rosie Culibao. Pastora Mami Closer. And Juliette Rodelas. Ayan. Steam lapu-lapu ang mahal. Ay, Ay, di ako nakakabili ng lapu-lapu. pula-pula. Hanggang ano lang ako, pampano. Yan, sarap. Pero no tilapia. Hindi Yes, ko sweet and kumakain ng sour. tilapia. Yan. So, ganun lang. Jocelyn Espena. Maganda rin ang peanut butter sa, I think, pag mataas ang, kasi natural yung ano niya yung kanyang oil, ang peanut butter. So, okay yun sa atin. Jocelyn Espena. Hello, good evening sa'yo. Sister Amy Vito. Good evening sa'yo, kapatid. Ayan. Maraming salamat sa pagsuporta sa iRadio. Sana if you have a chance, go drop by here in Bellflower. Yes, Ganon. lapit lang dito. Roland Heights, hindi ko alam kung saan ba yan. Sakay na ng tricycle doon sa kanto. Pasok ka na rito. Sana makapunta ka sa aming munting tahanan. Yan. Ayan. Makita mo yung malaking antena, yung tower doon. Kasing taas ng Channel 7. Talaga. Yan ang iRadio Studio. Papalapat. Tonight makakasama po natin Pastor Marideth Bermeo. Ganon din, Papi. Yan. Ayun. Kami ni Iska, pag nanonood ng Netflix, si Iska, ang kinukot-kot din. Kinukot-kot niya yung ingro niya. Oy, libre yan ha. Hello, Pastor Kiko Gonzales. Ayan o. Ayan. Siyempre, shoutout tayo sa ating mga churches na ating kasama dito sa iRadio. Yun no. Morong First Church of the Nazarene, Christ the Living Stone Fellowship, World Carita Church of the Nazarene, Sambahan Kristiyano sa Parada, Holy Light Church of the Nazarene, Community Faith Assembly of God, CFAG, Jesus is Lord, Lamb Church, Covina Church of Nazarene, Cross Culture West Covina, Bethel Church Orani, and Jesus the Ultimate Savior City Mission. Magandang
mainit na umaga dyan sa inyo. Mainit na naman. Ayan, dito naman Wala na yung kanilang medyo malamig-lamig na naman. hanging amihan. Oh. Goodbye Bale. na kasi siya. Gano'n naman yun eh. Babalik Ang sa mundo ay bilog. Ayan. sa Christmas uli. Yeah. Hello, my beautiful kumare Jen Requerion Nunez. Jen, Hello, Mare. How is my inaanak? Ayan. binata na. Siyempre, Oo. pag nagkita-kita na naman tayo, may awaan Diyos next year. Kinakita tayo next year. Basta pinagpipray ko lagi ang Next kay year. Lord. Ayan. Kung papayagan pa niya tayo. So hindi ka uwi ng July, ano? Hindi na siguro. For sure na yan. For sure na kasi nagkakaroon ng conflict. Ayan. Okay. Meron ako unang inuohan eh. Yan. Ayan, namatay. Namatay yung aso na alaga ni Iska. Tinawag yung katulong nilang Bisaya na si Inday. Inday, bakit namatay yung aso? Di ba pinaliguan mo lang? Sabi ni Inday, oo nga po ati. Sinabin ko lang po ng laundry. Soup, pag off ko ng washing machine, patay na. Patay. Nilagay sa washing machine. Ano yun? Ah. Stop toy? Nilagay sa... Nahilo. Nagkaduling-duling yung alaga niyang aso. Hello, Negra Pepin. Imagine, ang tagal sa loob ng washing machine. Nalunod na, nahilo pa. Kawa. Maabot ang washing machine minsan. Kawawa Umabot ng naman. 45 minutes. Ay, nako, Glenda May. Glenda May. Hello, Glenda. Ang Glenda mo. Yan. Tan 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 Ay, nako. tan 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 tan. Siyempre, mga weekend gimmick ka na naman yan. Friday Nakakamiss na. yun. Gawain ko dati yan. Ah, Kailangan pag weekend, start ng weekend. pagkatapos ng trabaho, Kailangan lalabas ako. gimmick na. Gigimig ako. Kung hindi, magkakasakit ako. Noon ko yun. Eh, nahati katawan niya pagdating ng Friday. Dati yon dati. Dati, umuwi na ako kinabukasan na. Pagliliwanag na yung araw. Saya-saya ko. Basta ang sabi ng mama ko, pwede kang umuwi basta nakangiti ka lahat. Awa. Basta yung kalahati ng katawan niya nando doon sa masinag. Pagdating ko ng bahay, naku, maghihilamos lang kayo, kakain ako. Tapos no, matutulog na ako. Yun. Hanggang alas 3 na ng hapon. O di ba nakatipid sila sa akin? Almusal panangalian. Wow. May awan Diyos pag makauwi. Gigimik tayo. Yan. Doon tayo sa McDonald's. Ako, ang promise ko sa inyo, lahat Baguio. kayo, isasama ko kayo sa Baguio. Mapa Masinag or taga Lamb Church. Sabay-sabay tayong pumunta ng Baguio. Yan. Promise. Promise yan. Okay, shout out tayo kay Pastor Rod Abangan Pastor Rod, from Pasig. abangan ng Pasig. Hello mga Pasigenyo. Pasigenyo. Shout out kay Mayor Vico. Mayor, Kilala tayo, kilala. siyempre, ano mo ng iRadio, maraming tindahan yan. Sa lahat ng kanto, bukas yan. Hello, Klang Ramapula. Hello. Alam mo yung gusto ko lang ng mga pag nagpe-fellowship, sa bahay lang, tapos dun na, luto-luto. Aha. Tapos katakanta, ganon, kwentuhang walang katuturan. Jamming lang. Kwentuhang walang kakwenta-kwenta. Oy, ba? Sabi nga ni Kaambo. Diba? Alam mo maganda yan pag lumabas kasama natin ang Sipag tsaka Lamb Church. Oo. Doon tayo sa Batis. Sang batis. Sa Ilog Pasig. Tapos meron tayong mag-iihaw-ihaw tayo ng ano doon, Saan? ng hotdog. Hotdog. Hotdog, oh. Para shala, hotdog. Tapos nagigitara sa Kiki, si Pastor Kicks. Oo, nagigitara yan. Meron tayong sinisigang mga basura doon. Ayos. Yan. Tapos kwento-kwentuhan lang tayo. O kaya ang gusto ko naman, para medyo malayo-layo ng konti, doon tayo sa Bataan. Uy, Doon tayo sa palaisdaan ng kapatid ni magastos. ni Elaine. Tapos, Magastos yan. pupunta natin sa
Malabo, ano ka ba? Diba? Pwede. May hirapan na siyang bebiyahe. Ayan. Malapit na ba sa Olonga po yun? I don't know. O, taan. O, diba? Kalimutan Ang ko sarap na. mangarap. Pangarap lang naman eh. Libre. Hindi pa sure. Ah, Alright. nako, Hello, Joyce Mendoza. next year yan, matutuloy yan. Pustahan tayo. Ewan, Diyos. Low Everything. budget eh. Ayun, kasi yung mga budget. Wala na pong trabaho si Ma'am She. Pero, pinaprovide pa rin ni Lord. Yung kanyang department eh, nagsarado na. Hindi nagsarado. Nangunguha dyan sa Pilipinas. Diyan na yung kumpanya namin sa Makati. Imagine, nasa Makati na. Ayaw mo, no? Yung aming outsource kami dyan sa Hill Puyat. Diyan daw eh. Ay? Oo. Doon. Ah, Kasi mas mababa ang sweldo. pasweldo. Imagine, ganun kakunat yung company namin. Eh, kawawa naman yung mga nandiyan sa Pilipinas. Alright. Ano sabi? Sabi ni Elaine, tara na po, Mamsi. Oo nga eh. Madami po mahuhuli. Ay, sarap. Ay. Basta ang gusto kong isda. Kung may pampano, okay. Wala naman pampanood sa, Meron. sa dagat yun. O, di... Hindi ako kumakain ng tilapia eh. Ha? Ah, Ay, di mo kang kumain, kami hindi, kakain. yung kahit na anong isda. Masarap yun. Sarap Yan. tilapia, no? Lalo pag Tapos gulay-gulay. inihaw. Mm-mm. Anyhow. Anyhow, nakakamiss. O kaya ay dalagang bukid. O kaya nagpupunta rin kami sa Pangasinan. Doon kasi yung bayan ng mama ko, malapit sa dagat. Oh, malapit na sa Balanga yung Olonga po. Balanga Puro ba? VA na dito, Ma'am Shi, US and Australia clients, madami po. Ha? Ano yung VA? Vietnam. Hindi. VA na po dito. US and Australia clients. Ano yun? Oh, hindi ko alam. Anyway. Mahal daw pampano sa kanila. Oh yeah, pero ang sarap Alam po niyo mga pampano dito, kaya kalalaki. Hindi naman. Ganyan lang. Meron. Ang Meron sarap-sarap. maliit mga ganyan. Pero para bang may lasa na siyang hindi mo maintindihan. Lasang chicken. Virtual assistant. Oh yeah. Diyan na talaga. Imagine, kinuha nila mga Pilipinas dahil mas magaling mag-English. Siyempre, Pero ano yun? Office yun. Accounting. mura yan. na, magaling pa mag-English Kaya lang sa mga gabi sila Pinoy. nagtatrabaho. Siyempre, kailangan tutugba dito. Yan. Ayun. Pasok sila sa ating oras. Sa Pinas pa, mahal ang isa. Oh, yeah, minsan kasi dito magkano ang per pound? Is $5. 5 point something. Eh, minsan, isa lang, dalawa lang binibili ko. Tapos, papahati ko sa gitna. O, dadalawa lang kasi naman kami. Yung isa, pwede na sa amin. Isa lang hati na kami. Kasi yung kabila akin, yung kabila kanya. Natural kaya nga yun natin. Kaya, hindi hinahati sa gitna yun. Alin? Yung Sa isda. gitna. Ganun. Hindi, kakainin natin yung sa akin yung kaliwang Siya yung side. ulo. Sa iyo yung kabilang side. Pero mas gusto ko yung ulo. Mas maraming taba dun. Alam mo yun dito sa may yung ulo niya. Yun ang sarap. Yan. Mm-mm. Nako. Sa Pangasinan, marami din masasarap. Pag umuwi kami doon, yung pinsan ko, Di na rin kasi Oo, mga dun masarap pa rin tabing dagat yung Hindi, city. pinapakain ng mga burak Hindi. ba yun tawag? Kinukuha sa dagat. Mga pupo ng mga manok. Hindi. Kinukuha sa dagat yung mga isda. Banalasa ng mga isda. Ay, di wag kang kumain. Sige Oo, wag kang kakain ha. Sige. Manigas ka doon. Mag-Korean barbecue na lang ako. O, di sa Pangasinan. Sa isla. Mag-Korean barbecue sa Pangasinan. Oh. Ayun, so... Minsan may na-order ako online. This is Honey. iRadio Wala ko naman ah. servicing the Filipino people. Ito po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Ang oras po natin, 30 minuto.
Ay, kaiinom ko lang. Makalipas ang ikapito ng gabi, kami po'y live na nagbo-broadcast dito sa lungsod ng Bellflower, California, US of A. Ayan. Pandesal with peanut butter. Ooh. Umiinom pa rin ako ng kape kaya lang bihirang-bihira. Yun. Kasi pag bawal nga sa akin, pero paminsan-minsan. Pero nakakawalang ganang uminom ng kape pag mag-isa lang ako. Gusto ko may kasama ako. Tapos nagkakwentuhan kami. Tapos nandiyan kami sa harapan ng bahay. Nakaupo dun sa meron kasi akong upuan doon. O di ba ang saya sana? Oo, may mesa doon. O di ang saya. Kaso wala akong kasama. Kaya dito na lang ako. Alam mo magandang kausap mo dyan? Si Marivic Lejano. Ay, hindi naman natutulog At si saka Pastora. at saka si Lala Carmina. Ayan. Kaya nga mag-ina yan eh. Yung dalawang yan, ang pagkausap mo, wala na. Hello! Walang tulugan. Ayan na si Pastora Maridet Bermeo. Ayan. Huwag kayong aalis. Siyempre, Check si Pastora Det, ang ating magandang pastora ngayon. Oy. Ayan. May promo yan. May promo ba siya? Ayun, kanyang Ano ba yung... title ng kanyang topic ano? nga, Ikaw Na. Ikaw na. Ikaw na nga. Ikaw na nga. Hello, Pastora. Yun, I cannot attend the practice tomorrow, Why? but I'm listening with our song. Kailan ba yung Pastora? Sa Easter ba yun? Yeah, Easter. He is risen. Yun ang title. Abangan nyo mamaya si Pastora Maridet. May mga Q&A po siya. Tiga $10 each. Ikaw na ang mag-promo. Sabi niya. Binenta na. Ikaw na daw mag-promo. Binenta ang lola. Pinahamak mo. Yari ako kay Brother Chad. Oh, yeah. Ay, nako. Magpapaano Sure, si Pastora you go. mamaya? Papasabog Good siya. Friday. Ano daw? Sabi niya. Nabingi. Nabingin bigla. Ay, nako. Abangan niyo yan mamaya. Malapit na. Ano oras natin siya tatawagan? Siguro 10 minutes before, Oh, 5 yeah. minutes before. Alam mo naman, konting Naka-ready na siya. chika-chika. Pangkita. Sumumpisa Ayun, na natin. Pastora. Okay na yung internet nyo? Siyempre. Kabit na ba? Oo. Yeah. Mamaya na natin usisa. Imbestigahan natin mamaya. Oh, yeah. Masyadong... Magkukulay na ako na hair ko pagpasok ng April. Dami utang na kulay. loob. Huwag na muna yung mga buhok-buhok. Bakit ba? Buhok ko to eh. Bumili na ako ng pangkulay. Ako na lang. Para pag nagpagupit na lang ako uli, saka na ako ano. Yes. Talk about it. Matthew 4, verse 1 to 11. Yun. Ano natin siya tawagan? 7:45. Ikaw na. Hello, Bernard Manalo Gabriel. Ito si Ayan. Jesus nasa wilderness. At syempre, si Pastora Mary Sabi ko na. Jane. Natatandaan ko na yung Matthew 4 na yun. Si Allen. Yung Matthew 4 yan yung tukso. Layuan mo ako. Tinukso siya yun. Oh. Yung sa wilderness. Pinakitaan siya ng mga magagandang tanawin. Mga alahas, mga damit. Yan. Buti na lang si Jesus ay naging lalaki. Kung babae yan, pinakitahan ng demonyo ng mga magagandang damit, mga sapatos, mga Hermes, mga nako. Wala na sabi siguro, I give up. Mahina kayo mga babae sa mga ganyan. Ay, grabe ka naman. Kayo'y marurupok. Nagtanong si Juan na anak ni Ambo. Juan, tayo sagutin niyo nga po itong tanong ko kung abot ng utak niyo, sabi ni Ambo. Sige anak, ano ba yon? Sabi ni Juan. Kung may 10 kayong kuting na tuta at namatay ang isa sa mga sisiw, ilang kalabasa ang bunga ng kalamansi? Ano? Ano daw? Sabi ni Ambo, anak, ang tanong mo ay hindi abot ng aking utak, pero ang suntok ko abot ng uso mo. Sabi
Sabi niya, kung may 10 kayong kuting na tuta at namatay ang isa sa mga sisiw, Oh, ilang kalabasa ang bunga ng kalamansi? layo ah. parang nag-usap yung negative sa positive. Hindi. Parang walang sense. Oh, aabot naman siya ng suntok ng kamao niya. Ganyan na kami sa makipag-usap. Okay, sino pa? Binago ko na, ayoko na. Baka tamaan din ako. Ay, nakabuhay. Ayan. Sabado bukas, Nabasa sa ko kanya na ba na si Sabado. Lala Carmina? Yan. Hello, Lala. Hello, sister. Oh, lapit na pala Holy Week, Start ng palaspas, sabi nila sa April 13. Ayan. Ah. Di ba? Ang bilis ng panahon, no? Oh. Parang kailan lang. Tapos na ang first quarter, January, February, March. So, by next week, papasok na tayo sa second quarter. Kasi meron tayong 4 na quarters, Oo nga di pala. ba? Oh, April. First First quarter. quarter. Ingat kayo sa mga April Fools. Ah. In an April dream. Bilis ng panahon. Mhm. Ako? Hi, Ma'am Shi. Namiss ko po kayo. Ay, okay. Same here. Mhm. Alright. So, anong gagawin natin? Paalam na tayo. O, sige. Yeah, Si kita. Pastor ay tawagin na lang natin, bayaan na lang natin Oh, siya hayaan mo dito siya, mag-isa. Mag-auto Wait ka. lang, 5 minutes, sabi niya eh. Aba, siya na. Nagmamadali. Oo, para magang sarap matulog mamaya. Si Isko, namili ng hearing aid, kausap niya si Islaw. Mm. Isko, pare, nanggaling ako sa doktor, nakabili na ako ng hearing aid. Grabe, ang linaw ng pandinig ko, sabi ni Islaw. Talaga, saan mo binili? Sabi ni Isko, kahapon lang. No, ano yun? Baka pag mag-hearing aid ako. Huh? Kasi 'di ba yung tinnitus, Mm. 'di ba yung hindi naman ganon kasi mula po nung nagkaroon ng differential tenga ko nung ako'y nasa college pa yata yun or hindi, nagtatrabaho na ako. Sa sobrang hilig po ako ng dagat noon, na-infect ang tenga ko. 2 tenga. Mm. Yung kaya nga hindi ako pwedeng maligo sa dagat eh. Yung malakas ang current, gaganon sa tenga. Oh. Di ba na, sabi na nabasag ang eardrum ko noon, hindi ako nakadinig. Ilang buwan. Tapos, nung nandito na ako sa Amerika, Mm. nung pag chine-check, kasi pag pinapacheck ko, nirereklamo ko. Okay naman daw yung eardrums ko, hindi naman daw basag, parang nabubuo yata uli. Pero nasa loob na ang diferensya. Ayan. Kaya pag sumasakay ako na eroplano, naglalagay ako ng earpod. Yan, kasi Tapos sabi, may pinapainom sa akin gamot eh. Mm. Ayun, pag nagbebiyahe ako. Pero, okay lang. Ginagawa. Tapos, di ba pag paakyat kunyari nasa taas tayo, di ba? Nagbabago ang hearing natin yung may parang tapos bababa, ganun iba-iba. So, ganun pa rin nangyayari sa akin. Pero sanay na yung tenga ko na may maingay. Ayun. So, awa ng Diyos. Hindi naman ako nairita, kaya lang there are time na parang naiisip ko, ginagano ko yung tenga ko. Parang lumalakas naman ang ko. Naririnig ko po kayo. Dinig na dinig, kaya lang may kasamang ibang tunog. Alam ko na kung sino ang kamukha ni Keanu Reeves. Sino? Oh. Keanu Reeves, Imelda Papin. Ay, oo. Pero maganda naman si medyo Kiana. hawig, oo. Oo. Maganda naman si Kiana. Pinanood kasi namin kanina yung Julius Babaw. Hello, Mami Irene! Bata yung boy. I know. Hilig kami nanonood ng mga YouTube, yung mga si Julius Babaw. Ini-interview niya yung mga lumang artista. Now, it's very nice. It's very entertaining. At least alam mo yung mga nangyayari sa kanila. Okay, yan? Kantahin natin tayo. Yan. Ilagay mo na yan. Si Islaw na isang job. Teka ha. I-share natin ayan. I-share natin. Okay.
Hindi, may binabasa ako sabi ni si Islaw na isang job interview. Boss, next applicant, okay ba? Ano ba ang alam mo? Sabi ni Islaw. Alam ko kung saan nakatira ang asawa niyo, boss. At alam ko din kung saan nakatira ang Luma kirida na niyo. yun eh. Kaya na, Okay, tanggap ka na. yun eh. Oo nga. Luma na yan. J. Tristan Luma o bago, pareho lang yan. Hindi. No. Charmaine Rabago Rodrigo. Ayan. Hello, Charmaine. Good morning po. Kiana Reeves, Duterte. Duterte nga, yung asawa niya. Kamag-anak ni Pamangkin. ni Tatay Digong. Mhm. Ayun. Yung pala yun. Okay. Sige. Okay. Pwede na, Pastora? Are you in? Pakawalan na natin ng dragon. Are you in, Pastora? Ang title po ng kanyang kakantahin, ng kanyang topic ay Ikaw Na. Tin Camacho. Hello. Hello to my pumpkin from Seattle, Vanji Noko. Hello, Banji. Hello, Bangge. Ayan. Andito na siya sa Amerika. Finally. Mm-mm. After 25,000 years. Andyan na daw siya. Eto na, pasok, Pastora. Paso. Bangge, manood ka ha. Huwag kang alis dyan. Huwag kang kukurat. Huwag kang kukurat. At huwag kang gihinga. Okay. Ayan na. Check a big thing. O, diba? Hello po sa inyong lahat. Ikaw na nga ang hinahanap ng puso. Ang siyang magbibigay Hindi ng niya saya. nadidinig yan. No. Hindi mo kami narinig, Pastora? Hindi. Wala siya nadidinig ng music. Kasi naka... Kunwari, teki ako, kunwari. Ikaw na nga. Ayan. Yan. Ang bawat panaginip ko. Sa piling mo'y nagkatotoo ang lahat ng mga pangarap ko. Kunwari, Ilang? teki daw. Sige lang. Teki. Ikaw na nga natin. ito. Ay, sinasabi ko, nagpapanggap na rin si Pastora. Biglang lumamig, Pastora, no? Lamig na Pretending. Kailang balik ako sa sweater. naman. I know. Sweater. Hindi na ako Dati nakapaglakad wala na eh. kanina. Hindi ako nakapaglakad because it was cold. Ikaw na. I'm so afraid of the cold. Ano ba sa English yun? Ikaw na. Yun na. And then, may napanood ako. Na-freeze brain siya. Oh. May napanood ako. Sabi niya, Sige nga. I told you not to do what I told you. Ano ba? Ah. I told you not to do what I told. Ayun. Napanood ko yun. Napanood ko yun. How do you say that in English? I told you not to do what I told. What I told. It's... Pinakita sa akin ni Brother Chat. Tawang-tawa siya sa mga ganyan. Ako rin. Paborito niya yan panoorin. Yung mga... Ako, dapat pala Si ano pag-untogin yun? silang dalawa na Sino ito. ba yun? Sino ba yun? Yung artistang si Oh, yung the girl, di ba? Yung Bobo siya. Oo. I told you not to do what I told. Sa Tagalog, sinabi ko sa'yo huwag mong gagawin yung sinabi ko. Oh, di ba? Tama naman Oh, siya. diba? Oh, tama naman siya. Oh, diba? Bira. Ay, nako. Ang mga Pilipino talaga, para-paraan I lang told talaga. you not to do what I told. Tawag-tawa ko dun eh. Pag gusto kong tumawa, nanonood ko ng mga reels. Yes, oo. Alam mo, meron akong pagkakamali eh. Bakit? Alam mo, ang kaaway magaling sa ganito eh. Ah, bakit pa siya? Deceiving. Meron akong, kasi di ba stories yan, stories. Tapos reels. Aha. Nung inumpisan ako na para siyang drama, kala ko may lang, flick reels ba ang tawag nun? Parang app siya. Oo. Na may mga, parang story Hindi ba? niya tatapusin. Kailang Hindi i-install mo. tatapusin. Ba, naka 20 episodes na Oh ako. my gosh. Hanep. Tapos biglang sabi, kasi bitin na bitin ka na, di ba? Wala ko nangyari kasi
alam na, ito na yung part na may confrontation, di ba, yung mga characters, Ah, ganyan. As, please sign up at Freak Videos to continue this movie. Sabi ko, Ay, nangyayari na sa akin yan. Inis na inis ako. tapos sa tingin ko, aba, napakamahal naman ni Re. Na, ano, parang every 2 minutes, Oh. 50 coins. Tapos pwede ka bumili ng 500 Ayun. coins at Oo. 9 for $4.99. Oh my God. 10 episode lang yun. Oo. Diba? Tapos, 10 episode na tag 2 minutes, hindi pa rin tapos yung sine. Pero naman na 1,000 coins, $9.99. Sabi ko, matatapos ko isang movie. Tapos meron 1999, all titles open for 1 week. Nako. Sabi ko, pero parang nauubos yata oras ko dito. Nangyari na sa akin yan. Sabi ko, ano ba ito? Sabi ko, hindi ko tuloy nalaman ang ending ng Ay, kwento. nako, marami na akong pinanood na ganyan. Nabudol kayo. Ayan, nako. Budol-budol. Dinownload ko pa yung app. Tapos sabi ko, ay hindi, delete. Oh, nako. Walang mangyayari. Lalo na Mamaya yung may mga, virus pa yung mga na- Chinese, ang mga Korean na mahilig sila sa mga CEO, ang babata puro mga CEO. Nabibitin tapos ako sa biglang- ganun. Hana? Lahat naman ang kwento pareho. Pare-pareho, Para CEO, feeling ko, CEO. para akong nagbasa ulit ng Mills and Boone. Ay, nagbabasa ako Ganyan nun. na yung mga Barbara Cartland, yung mga Oh, prin- yes, binabasa ko dati yan. Para akong nanood ng, para akong nag-Mills and Boone sa Barbara Cartland ulit Ay ko, nabalik yata ako sa high school. Sabi ko, ano ba ito ginagawa ko? Tapos pinatay ko tuloy. Sabi ko, Lord, talaga naman minsan ang kaaway. Story Ang mga yun. tentasyon, di ba, hindi yung yung hindi ka nainis na ka lang, na-trap ka lang. Pagtingin ko, sabi ko, wow, isang oras na ako nanonood Oo, na. di ba? Ubus yung oras. Alam mo, Pastor, sa kamanood, Wow. nanonood ako sa Prime. Episode yun. Season. Actually, pinapanood ko yung story ni David eh. Ko. Ayun, season 5 na ako. Sabi, coming soon yung ibang season. Siyempre, matagal yun. Sa mga ganon, yun. Mm-mm. Kasi sabi ko, ay, tigilan ko kaya itong kabaliwan na ginagawa ko. Nabudol nga. May Tagalog akong pinapanood ng ganyan. Ay, nako. Alam mo, magandang panoodin mo yung Pastel. Yung mga Chinese movie na yan na from anak ng mga milyonaryong gano'n. Something Oo, ganyan. biglang sinasampal-sampal sila sa ganyan. Inaapi-api, binubuli ko You are na. poor, ganyan. Pare-pareho Sa story. YouTube mo mapapanood yung kompleto. Kasi yung mga nagpo-post sa Facebook, doon niya kinukuha yan eh. Tapos Talaga? i-clip lang niya, then popost niya ron. Yun, Hindi ako pagkakakita na niya. maghanap niya, tsaka dapat hindi ko na lang hanapin. Mainam, ubos ang oras Ba, talaga. nasubukan ko, kaya nga sumasakit ang liig ko eh. Dahil isang oras na pala akong isang pwesto lang, kaya ang sakit ng liig ko. Ganyan. Stiff Oo, neck? parang nung araw, dumadaan ako sa kwarto ni Mami, nanonood siya ng MMK. Yun. Oo. Naku. Maalala mo kaya. Mm-mm. Tingin lang ako kasi may nahanap akong tsinelas. Isang oras na pala ako nakatayo dun sa may doorway. Para kasi Alan. Tinapos ko na. Sabi ng nanay ko, anong ginagawa mo? Sabi ko, ayan, ikaw may kasalanan. Nanonood tuloy ako. Si Mami Ploser Cordero naman, ang lagi pinapanood yung Extreme Makeover. Pinapanood din Home namin. edition. Yeah. Luma na yun eh. Luma na, pero nakakatuwa. Hindi, nasastuck ako dyan sa mga MMK, Yeah. mga Ayun, storya na ngayon, may naaapi. ano to, ganyan. paano ba yung ngayon? Bukas, magpakailanman. Ano yun? Ngayon, bukas, magpakailanman, di ba? Sino ba yun? Ala, pinapanood natin yun eh. Si Mel Chanco. Ah! O, di ba? Parang MMK din yun. Oh, Ganon. Melchanko. Kaya sabi ko, grabe. Pero grabe yung napanood ko na isang araw na kwento. Oh, yeah. Yun nga, si Nora Honor ang gumana. Nako, favorite ko yun, Ang Pastora. programang ito ay tinitigil na po natin. Hi! Nora, Ano story yung Pastora? Papanoorin ko. Siya, yung nanay siya, tapos masaya silang mag-asawa, pero yung una nilang anak, Mm. parang may autism. Oh.
O, tapos sabi nila, siguro sa pangalawa mas okay. Pangalawa nila may cerebral palsy. Ay, ano ba yan? Ano ba Kawawa yan? naman. Diba? Autism ito Tapos, si totoo yan, Leva totoo. pa. pangatlo, Ganun Oh. na naman. cerebral palsy din. Uy, grabe So, na. Nasa lahi. sabi ng doktor, nasa lahi. Yo. Kawawa. Combination ng genes nila is not good. Mm. So, tatlo na yung anak nila, lahat Puro ganun. Wow. special needs, 'di ba? Wow. So, nagkaroon ng chance na magkaroon sila ng pang-apat, pero gusto niya sanang hindi na ituloy yung pregnancy. Yeah. Pero na-convict siya, nakasalanan nga sa Diyos. So, tinuloy niya yung pregnancy. Naging normal yung pang-apat. Oh. Oh. Yun lang naging normal yung pang-apat. Tapos sabi nila, sige, siguro pwede ng pang-5. Kasi pang-5, may cerebral palsy Ang dami din. naman anak kasi. Ayun na nga. Basta yun ang kwento. So, yung sa 5 children nila, 4 ay sakit. Wow. Alagaan niya. Pero syempre, lahat ng batang gano'n ng may tanning ang buhay. They don't, Ah. kasi di ba nga, may Pag dito Ganun sa... ba yun pag may cerebral? Hindi naman nagtatagal ang buhay. Time limited ganun? Time frame. Because nga, siguro, syempre may yung organs nila, everything hindi na-develop din ng correct. So, at a certain point, peaceful naman ang passing nila usually. Pero yung unexpected, bila na lang nagsa-stop huminga. Ganyan. Oh, wow. Sa kwento ng MMK, hala, sunod-sunod na matay yung... Oh, sakit naman nun. Kaya sabi ko pagkatapos, Ang sakit sa ulo. yata ka. Una, inalagaan niya isa-isa, diba? Sabay-sabay niya inalagaan yun. Tapos OFW pa yung asawa niya, so siya lang talaga mag-isa. Oh my. Parang papanoorin ko yan. Mamamaga ang mata ko niyan, pastora. Grabe. Kaya nga ako nakatayo ng 1 oras, hindi ako nakagalaw. Sabi ko, ano pa kaya pwede mangyari dito sa babaeng ito? Na-stun. Alam mo naman kasi na yung mga kwento yun, parang totoo eh. Totoo. Totoo yun. Nagpapadala doon. Totoo. Kasi sabi ko, ano kaya? Parang dinaig niya si Job dito. O, tindi. Kasi si Job, isang ano lang, di ba? Isang iglap. Wala na, isang idlap. Ito talagang Sunod-sunod. everyday niyang, Torture, everyday ano? Torture. niyang buhay yung torture na yun. Mahirap kaya mag-alaga ng bata pag may special needs. Gawin mo pang 4. Dito na lang sa Amerika, di ba, pastora? Oo. Kompleto ang gamit nila pero mahirap. Oo. Yun. Isa pa lang hirap na hirap ka na. So, naka-wheelchair yung 3. Uy. The whole time. Syempre, kasi hindi mo, anyway, naawa ako sa kanya. Tapos nung namatay isa-isa, mas lalo ako naawa. Kasi, produce pagkamatay ng isa, namatay na naman yung isa. Oh, wow. Parang lahat sila na-expire ba? May expiring. Kawawa naman yan. It's true story. Ay, naku. At least may natira pa siyang anak. Yung normal. Na OFW din. Oh. So, tapos yung isa na lang na natira sa kanya, kasi namatay yung 3, di ba? Yung isa na lang, yung youngest na may cerebral palsy, yun na natira. Doon nag-end yung story niya, sabi ko. Yung normal na namatay din. Hindi. Hindi, nag-OFW nga. So, wala hindi niya rin kasaba. Oh. May tanong na agad. Ayan. Bakit mo ganon? May tanong agad. Diba? Ganun na Which ka is pala. related siya sa aking sharing ngayong gabi. Yes. Yung intro ko sa yung MMK na kwento na yun, no? Bakit ba? Bakit? Hanapin ko yon. Anong title nun? MMK. Wala basta si Nora Honor. Siya, papanorin Nora ko. Honor. Favorite ko yan si Ate Guy. Wala na. Ang galing ng acting niya Ay, doon. syempre naman Ate Guy yan, no? Sister, ang galing niya doon. Ay, syempre. Baka maiyak ako. Iyak talaga ako. Naubos ang luha ako. Sabi sa nanay ko talaga, ano ba nangyayari sa'yo? Ikaw kaya, mama. Ganun kaya yun. relate ako. Alam mo, yan ako Sabi ko, Lord, dyan ako lagi na nadadali sa mga ganyan. Syempre, nanay ka Mm-mm. Mamaya daw sagutin mo yon, Yeah. Pastor. Sasagutin kay mamaya. Bakit nga ba? Oo, di ba? Bumati ka muna. Pati ka muna sa inyong mga fans. Ay, hindi pa ako bumabati. Tama.
Ngayon, bukas, Magpakailanman. hello to our iRadio friends. Tapos na, closing prayer. Tapos na pala yung Bible study. Ang haba ng kwento ko kasi. Ay, nako mga kapatid, welcome sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. Yeah. Hindi MK ang ating episode ngayong gabi. Pero gano'n na nga ang pag-uumpisa. Ako po ay nagagalak, natutuwa na makasama kayong lahat. Hanggang doon ubos na yung ubos na yung aking malalim na Tagalog. Kaya, good evening po sa lahat. Ay, good day. Good morning. whatever. Good morning sa lahat. Salamat po sa pag-join sa atin sa iRadio. Tayo po ay mag-aaral, promise, ng salita ng Panginoon ngayong gabi. Ang title po ng ating pag-aaral ngayon ay Ikaw Na. Ikaw Na. Okay. May ibig sabihin po yan. So, ang ating scripture po ay galing sa Matthew chapter 4. Pero bago po tayo mag-umpisa, tayo ay mag-pray po. Let us pray. Our dear Heavenly Father, salamat po once again sa inyong salita, Lord God, sa programang ito na kami ay nakakapakinig ng inyong salita, na lalo po kaming napapalapit sa inyo, naiintindihan po namin lalo ang plano niyo po para sa aming buhay. Lord, in this season of Lent, tinuturuan niyo po kami na may mga bagay na kailangan po kaming i-give up. So, nung huli po kaming nagsama-sama, ang pinag-usapan po namin ay yung lifestyle na sacrificial. Ngayon po ay pag-uusapan namin kung ano ang mga ibang bagay na kailangan i-let go namin. Lalo na ngayong season of Lent, Lord. At sana hindi lang po ito para sa ngayong season na to, kundi habang buhay namin, i-give up ang mga bagay na ito na hindi maganda or hindi angkop sa isang Kristiyano, Lord. Thank you once again. May we rightly divide your word tonight. And Father, to you belong all the praise, the honor, and the glory. This is our prayer. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Nako, may nag-comment dito si Pastor Plosser, sabi niya. Oo. True to life daw yung kwento mo. Kasi may anak siya. Yun, Tatlo. tatlo. Yung may special needs din. Yan. Ang mga apo niya, 3. Ito, mas nakaka-relate ito dahil ito legit. Panoorin niyo yung episode ni Nora Ono. Ibang klase. Baka naman, Pastora, kayo yung Nagpadala na sulat. Hindi, 3 lang naman eh. Hindi, ito, which means talagang minsan, ito na. Matthew, chapter, masa-sidetrack na naman ako ng sarili kong thoughts. Okay, sabi po sa Matthew chapter 16, verse 24. Sabi po doon, Jesus said to his disciples, "If anyone wants to come after me, let him deny himself, take up his cross, and be following me. For whoever wants to save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake will find it." Yung pong New Living Translation, sa version po ng NLT, iba naman po ang pagkasabi. Sabi po doon, "If anyone of you wants to be my follower, you must give up your own way." Kumbaga, isusurrender mo yung way mo, yung will mo. Take up your cross and follow me. So, ang focus natin today is sa pag-give up ng mga bagay-bagay. Pinag-aaralan po namin to sa Covina Church. Isa sa mga kailangan natin i-give up talaga, yung sarili nating way, yung ating pamamaraan ng pagdidesisyon, yung ating control ba sa ating buhay. That is the phrase na we will be studying today. Dito po sa ating pag-aaral, pag-uusapan po natin how we must give up the way we do things, to deny ourselves, to give up yung sinasabi nga nating control. Okay? Ayan po ang ating message ngayon. Yung ikaw na, sa'yo na ang control, sa'yo na ang desisyon, sa'yo na po lahat, Panginoon. Ang tawag po sa atin ni Jesus is we are called to give up our own way or to give up control kasi siya mismo, siya ang
pinaka best example ng isang tao na nag-give up ng control. Okay, bago pa si Jesus napako sa cross, or bago pa niya tinawag ang mga disciples para sundan siya, siya mismo ay pumunta sa deserto. He was led by the Holy Spirit to go to the desert. And yung, pag sinabi mong desert, yan yung mga, desert is a place na sinasabi natin na dry. Okay? It is a place na walang pagkain, walang tubig, okay? Na mainit ang araw, okay? And yung, kumbaga pag nasa desert ka, wala namang, ano dyan wala namang exit the freeway this way or go this way. Kumbaga obscure kasi puro sand lang talaga. Parang walang katapusan na buhangin 'yan, 'di ba? Mainit, di mo alam kung saan ka pupunta, walang pagkain, walang tubig, yan ang desyerto. And that's where we find Jesus in our passage today. Nung bago siya pumunta sa desert, in his first public appearance, di ba, binaptize siya ni John. Tapos, when he was baptized, saan siya binaptize? He was baptized in the middle of the desert. Okay, doon siya binaptize. And yung mga kasama niya doon ay nandun lang sila naiwan, pero siya mismo, pumunta siya sa desert for 40 more days. Okay, pumunta siya sa desert for 40 days. As Matthew tells us, si Jesus was hungry. Kumbaga, talagang gutom na gutom siya kasi 40 days siya nasa desert, 'di ba? At the end of 40 days, wala siyang kinain na kahit ano or marami, talagang gutom na gutom siya. Dahil, first of all, hindi si Jesus, he was human after all, di ba? Tao rin siya. So, hindi ibig sabihin na dahil siya po ay anak ng Diyos na iba ang pakiramdam niya. He felt what any human person would feel. He was not much better than you or me. So, nung after the 40 days, siguro hindi niya na maalala yung araw na nabaptize siya, or hindi niya na maalala yung araw na, kumbaga, na bumaba yung dove, tas sinabi, oh, this is my beloved son. Siguro parang ano na yun, parang distant memory, kumbaga, siguro, partly sinasabi ni Jesus, nangyari kaya talaga yun? Talaga bang, talaga bang nabaptize ako? Talaga bang nakita ko yung dove na yon, narinig ko ba talaga ang boses? Kasi 40 days na siyang gutom. It is in this moment na vulnerable siya na dumating ang kaaway para i-tempt siya. So we have Matthew chapter 4. Basahin niyo na lang po yan. In Matthew 4, 1 to 11, doon po ibinigay yung tatlong temptasyon, 3 temptations that the enemy presented to Jesus. Sabi po ng kaaway kay Jesus, turn the stones into bread. Yan yung unang temptation. Pangalawa, sinabi, prove you are the Son of God. Okay, by jumping off of the top of the temple. Kumbaga sinasabi. Pangatlo, sinabi, you will be able to take over all the kingdoms. Ang kailangan mo lang gawin ay lumuhod sa harapan ko. So all 3 of these temptations na binigay ng kaaway kay Jesus, all 3 of these are specific, they are concrete temptations, but in some ways, pare-pareho yung temptasyon na binigay ng kaaway kay Jesus. The temptation, yung kung anong pareho sa kanilang lahat, is that Jesus will shift yung kanyang pagtitiwala, yung kanyang confidence away from God, and give it to a substitute. Something that will offer him security, satisfaction, status, strength. Oh, and that's yun nga ang yan ang core ng lahat ng temptasyon na binibigay po sa atin ng kaaway. The core of every temptation that man has ever felt, or kung mga ina-undergo natin na temptation, is yung mag-shift yung confidence natin away from God and towards our own way, our own impulse, our own control. So yun po ang pinaka-heart
ng lahat ng temptation na parang sinasabi ng kaaway, ikaw na ang mag-decide. Huwag ka nang umasa sa Panginoon. Ikaw ang magpatakbo ng sarili mong buhay. Ikaw ang gumawa ng paraan. Huwag ka nang magtiwala. Yan ang core ng bawat temptation. Ngayon, aralin natin itong tatlong temptation. The first temptation is social. Economic nga eh. Kasi turning stones into bread. Which, kung ginawa talaga ni Jesus, kung hinayaan niyang matuloy yung temptation na yun at inalaw niya ma-turn ng stones into bread, aba, edi today walang gutom. Wala tayong economic crisis. Kasi lahat ng mga bato ay pwedeng maging tinapay. Okay? So, even at that time, Jesus, during the temptation, had the power to end human hunger in a split second. Pwede niya sabihin, wala nang magugutom ever. Lahat kayo busog. No one will need to suffer again. But what did Jesus do? He said, man shall not live by bread alone, but by every word that comes from God. Okay, so naghintay siya, nag-trust ang Panginoon. The next temptation is hindi social or economic, ito naman ay religious temptation. Sinasabi po ng kaaway is, pakita mo sa lahat na ikaw ay talagang anak ng Panginoon. Ihagis mo sarili mo of the temple at makikita ng lahat na sasaluin ka ng mga anghel. Hindi ka mamamatay. Ngayon, kung ako si Jesus, siguro in his mind, gutom na siya, pagod na siya, sabi niya, why not? Why not? Pag ginawa ko yan, di tapos na. Di na ako kailangan mag-preach. Di na ako kailangan maglakad. Di na ako kailangan magawa ng miracles. Kasi lahat ng mundo maniniwala na sa akin. Kasi mapoprove na ako ang anak ng Diyos. Diba? So, all he had to do was jump. The world will fall and worship at Jesus' feet. Wala nang magda-doubt. Wala nang magtatanong. Wala nang mangangailangan ng pruweba na kahit ano. Lahat susunod sa kanya. Why not, 'di ba? Pero ano sabi ni Jesus? Huwag natin ilalagay ang Panginoon. I will not put the Lord our God to the test. Bakit ko gagawin 'yon? So again, nag-antay siya, nagtiwala siya. The final desert temptation was sinasabi naman nilang political. Okay? Sabi kay Jesus, all you need to do is bow down before me and the whole world will be yours. Ikaw na ang magiging mamumuno sa buong mundo. You will rule the entire world. Minsan naisip natin, sana nga kung ginawa yun ni Jesus, di tapos na. Tapos na. All the governments of the world will be under His feet. All the social injustice, tapos na. Diba? Wala nang mga oppressors, wala nang mga kung anumang foreign powers. Lahat magiging okay na. So why did Jesus not seize control? Ba't hindi niya ginawa yun na, sige, game, para ako na ang ruler of the world. Ako na talaga yung sinasabi nilang Messiah. But He did not. So, ang tanong dyan is, kung ito man ay mga temptation na pinakita kay Jesus, okay, or set before Jesus, surely tayo, na tao, yan din ang ginagawa ng kaaway sa atin. Yan din ang mga temptations na binibigay po sa atin. And I think of all na ginagawa natin na tinatry natin i-control ang mga buhay natin. Ganyan din po ang dealing ng kaaway sa atin. For example, sa temptation 1, di ba? Ang inano kay Jesus, hindi ka na magugutom. You will forever be satisfied. Di ba yan din po ang dialogue ng kaaway sa atin? Sige na, bumigay ka na para maging okay na ang pamilya mo, hindi na sila magugutom, di na sila magkakasakit, 'di ba? Kasi tinatempt tayo ng kaaway na kung talaga bang gawan natin ng paraan, walang magiging problema ang ating buhay.
magiging okay tayo financially. Imbis na magtiwala tayo sa Kanya for healing, magtiwala tayo sa Kanya for provision, gawan na lang natin lahat ng paraan. Pero hindi nga po, 'di ba? Yun nga ang temptation ng kaaway sa atin. Na kailangan sinasabi niya, kontrolin mo yan lahat, gawan mo yan lahat ng paraan. Magtrabaho ka, magsumikap ka, maghanap ka ng way para maging magaling ang buhay mo. Yan ang temptation sa atin. Sa pangalawa namang temptation, 'di ba? Ang temptation na yun na Jesus will be proven to be the Son of God. See, the church, as we know it, tayo na nagsisimba, tayo po ng mga pastor. Sabihin na lang natin mga pastor, mga leaders ng church. 'Di ba parang gusto natin na yung na maniwala ang lahat kay Jesus. Yan naman ang mission natin, 'di ba? Yan ang gusto natin kaya tayo nagpe-preach ng gospel. Kaya tayo nandito sa iRadio. Kaya natin ginagawa ang lahat para lahat makilala siya bilang Panginoon. Okay? Pero kailangan nating isipin na although that is what we want to happen, may mga bagay na hindi natin pwedeng i-push dahil gusto natin. Hindi natin pwede gamitin ng church at gumawa tayo ng kung ano-ano mga tricks or strategy para lang mapaniwala ang mundo sa Panginoon. The strategy that keeps me bound to the systems of the world, always trying to control, maybe those things make us forget that it has to be by the power of Jesus. That it has to be His way, not our way. Kasi minsan, tayo sa church, sige nga, ano ba ang pwede nating gawing programa? Ano ba pwede nating, ano bang tactic na pwede nating gawin para yung mga tao magpunta sa simbahan? Minsan, yung mga trying to control tayo, hindi po yan ang nag-work. Minsan, kaya ko pa sinasabi to, minsan, nate-tempt na tayo ng kaaway na gumawa na lang ng kung ano-ano pang ways, okay, para mapalago ang simbahan. Pero ang nagpapalago naman talaga ng simbahan ay ang Panginoon. Okay? Yun. Yun ang second temptation. Sa pangatlo naman, sabi nila, the temptation of strength. Kasi nga, di ba sinabi kay Jesus, you can be the ruler of the whole world. Minsan tayo po, we want to be super strong. Gusto natin maging strong enough na lahat ng mga injustice sa mundo, lahat ng corruption, lahat ng mali, maresolba na. Kumbaga, parang gusto natin gawin yung ginagawa ni Trump, pero super speed. Gusto natin lahat maayos kaagad na mawala na yung mga mali. Okay. But that can be a temptation in itself. At what price are we willing to make all these changes? Baka kasi tinetempt na tayo ng kaaway na, sige, basta i-control mo lang lahat yan, huwag ka lang magtiwala sa Panginoon, gawan mo yan lahat ng paraan, pwede yan, pwede mag-end ang mga social injustice, pwede kang maging mamuno sa lahat. Sino ba nagko-control? Okay. So what is common in all these temptations? See, ang kaaway kasi, alam niya kung saan tayo mahina. So, many times, hindi po niya tayo tinetempt na mag-fall. The temptation is for us not to fall, but to rise. Kumbaga, we are tempted to do what seems right, what seems good, what seems beneficial, kasi dun ka kakagat Hindi ka naman kakagat sa mga failures, 'di ba? So, ang tempter nung nag-approach nga siya kay Adam and Eve, hindi naman niya binigyan sila ng bulok na prutas, 'di ba? Ang binigay sa kanila yung shiny, yung masarap, yung magandang kainin, okay? Ganun po ang kaaway. Hindi niya po tayo tinetempt na mag-fail. Minsan nga ang temptation is too much success. Too much of getting our own way. Kaya doon po tayo dapat mag-iingat. Kasi minsan ang kaaway pag lumapit sa atin, hindi naman po yan lumalapit na mukhang monster 'di ba? Kasi pag nakita mo yung kaaway na mukha siyang monster, ang gagawin mo, 'di ba, tatakbo ka. Iiwas ka, parang ay pangit 'dun. Ayoko dun.
minsan ang kaaway lumalapit sa'yo in the form of a friend. 'Di ba? Friend na parang pagkakatiwalaan mo, pakikinggan mo, susunod ka, kasi parang tama yung sinasabi nila, eh, sige gawin ko kaya yun. Yun pala, yun lang ang kaaway, pero maganda ang suot niya. Okay, kaya dapat mag-iingat po tayo. When we give in to the temptation to try to control everything in our life, we are again um, taking up our belief the kung okay lang with enough goodwill, with enough strategy, with enough power, kaya natin ang lahat. Pero we are being taught today na hindi po dapat natin kayanin ang lahat. Kailangan po ang ating battle cry ay ikaw na. Lord, ikaw na ang bahala. Kasi ang tawag po ng krus ay hindi na buhatin natin ang sarili nating krus. Kung hindi i-deny natin ang ating mga sarili. Yes, take up the cross. Pero hindi yung tayo ang power behind the cross, but it is His power, His strength. Okay? We need to, kumbaga sinasabi niya, give up all control and do it the way of the Lord, which is to deny ourselves. Okay. Alam mo yung kaaway, ever since, from the beginning, yan ang ginagawa niya. Na-mention ko na nga si Adam and Eve, di ba? Ano ba ang temptation niya kay Adam and Eve? Sabi niya, okay, hindi sa desert, sa paradise naman. Sabi niya kay Eve na, alam mo, ayaw kasi ng Diyos na malaman mo kung ano yung alam niya. Ayaw niya kasing maging kasing lakas ka niya. God wants to control you. So, sabi niya, hindi dapat ganun. Hindi ka dapat kinokontrol. Dapat ikaw ay fully aware sa iyong capacity to rule everything. O di anong ginawa ni Eve? Ay di bumigay. Kinain ng prutas. Dinamay pa si Adam. O di silang dalawa ngayon ay nabukas nga ang kanilang mga mata, pero na-realize nila ang kamalian nila. Okay? At ang nangyari is, ayun, hindi na sila pwedeng manirahan sa parehong paradise. Kasi they tried to seize control, they tried to control their own life, they to take over. So, it is when Adam and Eve tried to have control, dun po na-damage ang relationship nila sa Panginoon. Okay? Dun nila nasira yung kumbaga bond na nag-i-exist between themselves and with God. Na hindi na tuloy sila nakatira dun sa garden. Ano po ang pinaka-basic na nangyari sa kanila? Nakalimutan nilang magtiwala sa Panginoon as much as they trust themselves. And this is what is common in all temptation. The tempter seems to know na doon ang kahinaan natin, na hindi tayo marunong mag-give up ng control. So, final thoughts, no? What does it really mean to give up control? May isang author, a Jesuit scholar named Henry Nouwen. He wrote about his friends na trapeze artist. Alam niyo ba kung ano yung trapeze artist? Yung sa circus, yung mga lumilipad, yung ganyan, yung tumatalon tapos umiikot sa ere. Okay. Sabi niya po, there is a very special relationship between the flyer, yung lumilipad, and the catcher sa trapeze. Sabi niya, the flyer is the one that lets go. The catcher is the one na nagka-catch, di ba? As you might imagine, sabi niya, this relationship is very important. Lalo na doon sa lilipad. Kasi siya yung lilipad, siya yung pwedeng mahulog at dumami pag siya ay nag-splat sa floor. Okay? So, very important ang relationship, lalo na doon sa lilipad. Okay? Sabi niya, when the flyer is swinging high above the crowd, there's a time na kailangan niya mag-let go. Okay? So,
kumbaga, 'di ba, nag-aano siya, nagta-try siya ng bumabuelo siya, tapos umaakyat siya sa ere. Alam mo ba kung anong trabaho ng flyer? Ang trabaho ng flyer is to remain absolutely still. Hindi siya dapat gagalaw, ni hindi siya dapat aaching. Kasi any movement on his part ay maiiba ang posisyon ng katawan niya at ang mangyayari is yung catcher hindi siya makakatch. Kaya ang trabaho niya ay hindi gumalaw at antayin yung catcher na makuha siya. Kasi pag siya ay nagpanik, siya ay gumalaw, siya ay umatching, siya ay mag-doubt even for a split second, hindi na siya makukuha ng catcher. Ano po ang lesson nun pagdating sa atin? Tayo po yung flyer. Tayo po yung flyer. Ang Diyos po ang catcher sa relationship. Kailangan po matuto tayo na pag nag-let go tayo, wag po tayong gagalaw. Wag po tayong lalaban. Wag po tayong magda-doubt sa kabaitan ng ating Panginoon. Dahil in the end, kahit saan ka pa lumipad, ikaw po ay makukuha ng Diyos. Basta yun lang po ang yun lang po ang secret. Be still and know that He is God. Kasi pag tayo po ay kahit for one split second, we try to grab back the control and say, ano ba tong ginawa? Ano ba tong pinasukan ko? At bigla tayong gumalaw. Ay, nako. Delikado po ang ating sitwasyon. Okay. Sabi po ni Noen, remember that you are the beloved child of God. God will be there when you make your long jump. Don't try to grab Him. God will catch you. Just stretch out your arms and hands. And ito po yung 3 important words na sinabi niya. Trust, trust, trust. Yun po ang maganda doon sa lesson niya. Huwag po tayong mag-try na mag-grab sa Panginoon. Trust, trust, trust. So Jesus is the perfect example of this when He prays from the cross. Sabi niya, Father, into your hands I commit my spirit. And He stretched out His arms. Ano pong ginawa ni Jesus? Trust, trust, trust. Amen. So, we never would have known that that's what it looked like, na parang kumbaga kala natin yun na yung ending ni Jesus. Pero it turns out that was the beginning. That was the beginning not only for Jesus but for all of us. Dahil nag-trust ang Panginoon sa ginagawa ng kanyang Ama, siya po ay na-save ng Panginoon, siya na-save ng kanyang Father, at tayo po ay na-save dahil sa ginawa ni Jesus. Okay? So, wag po nating kakalimutan. We are told, be still and know that I am God. So, today, as we close, ito po ang challenge ko sa inyong lahat. Okay? Ask your heart. Search your heart today. Pagdating sa temptation 1, satisfaction, ano ba yung mga bagay na tinatry ko i-control? Lately, mga bagay na gusto kong panghawakan. Is it my financial situation? Is it my health? My job? My family? Ano ba yung mga tinatry kong i-turn from stone into bread na ginagawan ko ng paraan? Pangalawa, tanong natin ang ating mga sarili. As a Christian or even as a church, paano ba natin lately ginagawa mga iba-ibang bagay na to gain status or to use strategies to do God's work? Trabaho yan ng Panginoon. Ano ba yung mga tinatry natin i-control pagdating sa ganyan? Pangatlo, in our desire to see change in terms of strength, ano ba yung mga values na compromise natin para tayo ay umangat? Okay? Ano ba yung mga ginawa natin na hindi naman sang-ayon sa Panginoon dahil gusto natin to get what is fair or what is right? Okay? Answer that question.
Ano ba? What have you been trying to grab and you cannot let go of? Ano ba yung mga bagay na tinatry natin i-control? Maybe it's more than one thing. So, focus on that thing na linagay po ng Panginoon sa puso nyo today. Think of the one thing that you have been trying to hold on to so much. Maybe it's a dream, maybe it's a goal, maybe it's a person, maybe sitwasyon, and you're trying to hold on to it so tight in the palm of your hands. Pero ang sinasabi po sa atin ng Panginoon, just like the trapeze artist, be still, let go, trust, trust, trust. So yun po ang ating lesson. Amen. Amen. Tapos pagkatapos nun, kakanta sana ako ng I surrender all. Ba? Pero, Oo nga, bakit naman hindi? Bakit hindi? hindi, pero isipin natin yung kantang yon, di ba? All to Jesus, I surrender. All to Jesus. Ayan. Oh, di ba? All to Him I really give. I surrender all. Huwag po tayong gagalaw. Hayaan po natin ang Panginoon ang Yeah. mag-guide sa atin. So, to answer the question kanina sa comment sa MM, bakit nga ba ganon? Well, sa totoo lang, hindi ko masasagot kung bakit. Kasi may mga bagay sa buhay natin na talagang nangyayari na hindi natin naiintindihan. Many hardships, many challenges, many trials. Pero ang sagot ko lang doon is trust, trust, trust. Trust. Lang sa Panginoon. Kasi minsan parang so much to bear, hindi natin maintindihan ano ba talaga plano ng Diyos sa nangyayari sa akin. Pero yun lang nga po. Wag po tayong papalag, wag po tayong magdadalawang isip sa kabutihan ng Panginoon. Trust, trust, trust. Yun lang po. Hirap minsan yung temptation. Hindi mo kasi minsan malaman kung it is a blessing or a temptation. Yes, and the tempter is very good at that. Kasi yung mga temptation na paghihirap, madali mo ma-identify na, hindi ko gagawin yan. Yan. Pero minsan yung mga magaganda, yung mga mapubuting nangyayari, yung pala, temptation yon. Trap pala siya, trap. Di ba? Trap pala siya. It's a temptation for us to grab it, to try to control our life with it. Di ba? Na parang, magandang trabaho, blessing yan. Pero yung pala, hindi pala. Dahil iba pala mangyayari sa'yo pag tinanggap mo yun. So, hindi, kaya talaga kailangan much prayer, much Prayer. wisdom. Yeah. Trust. Be wise. Ika nga. No? Yes. Sa akin, marami ng best nangyari yan. Malaking sweldo. Mag-abroad pa ako. Kaso, walang iRadio. So, sabi ko, Lord, pera lang yan. Makakasurvive naman kahit paano eh. I give up. Sabi ko, sinabi ko dun sa dapat ngayon bumabiyahe ako kung saan ako napupunta ng States. Kaya lang. Sa ano nun, yun sa, Airline. ano ba yun? Yung sa Seattle, Oo. yung Alaska Airlines. Alaska Airline, inoperan ako ng ganun. iRadio Alaska Airlines. Hindi. Paano ko mag-iRadio? That's yun ang sinasabi ko. Minsan, may mga bagay na gusto mong kapitan kasi parang, ito, masusolve lahat ng problema ko pag ginawa ko ito. Yeah. Pero, masusolve ba talaga? Kasi iniisip ko it will interrupt my ministry. Ano bang importante? Sino bang mas mahal mo? Yung trabaho mo o yung Diyos? Ito nga, wala nga trabaho. Nakasurvive pa kami, di ba? So, Kasi shopping ko nga lang. ito, nagsa-shopping pa. Imagine mo. Alam mo yung Kaiser at saka yung TJ Maxx, nasa tapat lang namin. Oo. Nag-i-enjoy ako. Tumawag sa akin sunduin mo ako dito. Ano ba yan? Kailangan maging masaya. Ganun talaga. Saya Yun nga, yung minsan kasi, tsaka minsan you have to make hard choices. Diba? Sabi nila, ganyan. Yung maganda ito, pero yung may iiwan ko, komportable. Paano na lang ito? Ganyan.
may maraming Yun ang minsan ng challenge, Pastor, eh. In how will you know ito ba blessing ni Lord or temptation ba yan? Kaya minsan hindi mo alam kung ano ba talaga yung binibigay sa'yo. Minsan sabay-sabay na trabaho na magaganda na offer. Tapos hindi natin alam na, tama ka dyan. di ba? So minsan ganun eh. Ang lagi kong iniisip, mapipigilan ba nito ang pag-worship ko? Pag naabala ang pag-worship ko, hindi. Ako, ito, many times, pagka, kasi ayaw ko itong trabaho ko na-stress ako Lagi ko sinasabi sa kanya. Total, napag-usapan na rin lang yan, ano. Lagi kong kinocomplain itong trabaho ko. Kasi, yun ang sabi ng doktor sa akin, bawal ka ma-stress. So sabi ko, Lord, alisin mo ako sa trabaho to. Baka matsugi ako ng maaga rito. In all my experience, ito yung pinakamalupit na na experience. But still, sabi ko, Lord, ikaw nang bahala. You know, I tried to apply for different jobs. Maraming nagre-reply sa akin. Pero pagkatapos walang sasagot. And then, merong opportunity na naman na binigay. Supposed to be may interview na kami, magko-close. Alam mo, lagi kong prayer, Lord, kung ito ang will mo din sa akin tong trabaho to. All the time na may job interview ako. Ang magandang resulta. Ang problema, pagdating na nung oras ng magkakaroon na ng arrangement, nasisira ako sa oras. And I said, Lord, hindi mo to gusto. So, I always keep that way na sabi ko, Lord, ikaw ang bahala, ikaw mas nakakaalam So, tsatsagain ko na muna yung trabaho ko to. Kanina nag-resign yung isang kasamahan ko, bumigay na. So, wala nang natira, ilan na lang kami. So, hindi niya na nakayanan. So, sabi ko, Lord, baka ako siguro ipapalit mo rito, pasasakitin mo ulo ko lalo. So, yung load mas mapupunta sa amin. But anyway, sabi ko, if the time na aalisin mo ko rito, I know may ipapalit kang mas maganda. Yes. And that's all my faith na sabi ko hindi. Yun yung time na talagang hawak ka na ng Panginoon. Pag nasa ere ka ngayon, di mo alam kung saan ka lalanding. Mahirap kaya yung mga chances na dumarating o yung mga opportunities na dumarating sa I keep praying on it. Talagang so hard I pray for it. And I beg God. Sabi ko, Lord, alisin mo ako rito. But God won't let me. Ayaw niya. No matter what I do. Okay. May tanong dito. Why is the devil trying to test or tempted Jesus when he knows that Jesus is the Son of God? Because during that time, he was also the Son of Man. Tao rin po siya Oh, yeah. Kasi kung he was just God, he would not be our substitute. Hindi siya pwedeng, he cannot have died for us because he is not one of us. So Jesus had to be both fully man and fully God. So when the devil was trying to tempt Jesus, he was trying to tempt the man Jesus, not the Son of God Jesus. Yung pagkatao niya ang tinitira niya. Kaya nga, di ba, alam niya gutom yung tao Sabi niya, gutom ka, di gawin mong tinapay yung mga bato. Diba? Kasi kung si Son of God yun, hindi siya naka-experience ng kahit anong gutom. Walang kahulugan yung temptation. Diba? Amen. So, he knew that Jesus was God, but he also knew at that point, Jesus was very much a man. Oo. At kung ako si Jesus, 40 days mo ako nilagay sa death. Nako. Hindi lang ako gutom. Siguro iniisip ko, talaga bang anak ako ng Panginoon? Magda-doubt ka na. Nagda-doubt ka? So, kaya doon siya inatake ng kaway Gusto mo i-prove na talagang mahal ka ng Diyos? Kasi dami niyang feelings of doubt and di ba? Ihagis mo yung sarili mo, tingnan mo. Sasabihin ka niya, kasi talagang anak ka ng Diyos. Yun yung ganun di ba? Amen. Gusto niyang
matapos na lahat ng mali sa mundo, sige, kaya mo yan. Basta lumuhod ka lang sa harap ko. Those are because ang temptation niya is to the humanity of Jesus, not Ayan. to his being Son of God at that time. Hirap na, isang oras kang gutom. Ano? Ilang, 40 days. 40 days? 40 Hindi days kumain? Ako nga lang, di makapagkape sa umaga. Di Mainit na. Ito na, mainit na ulo nito. Talagang kaya ng 40 days. bumubula na ang bibig niya. Diba? Minsan, alam mo, minsan nagutom ako ng ganyan na buong hapon. Lahat ng tingin ko sa tao, mukha sila lahat lechon manok. Para sila mga manok sa harap ko. Naglalakad na rin siya. Parang na mga manok yung mga tao. Hindi kasi iba talaga. Ibang gutom, di ba? Mainit ang ulo. Sabi nga nila, basta wag kang kumausap ng gutom. Kasi ba yun? Oh. Okay, another question. Ayan na. Pastor, the nature of temptations come in different forms. Sometimes they seem legitimate. How do we discern this kind of temptation? By what means can they be resisted? Nako, galing kay ano yan. Si attorney. Ito nasa The Hague yan ngayon, nasa Netherlands. Alam mo, that is really the thing about temptation. It comes in different forms, iba-ibang clothing, and sometimes it comes to us as looking like the best option. Then, parang ginto pa yan eh. Ginto pa ang wrapping niyan eh. Parang napakaganda. Paano natin masasabing hindi galing sa Diyos ito? 'Di ba? Yan ang pinaka-deceitful na temptation. At paano natin ma-discern? Alam mo kapatid, minsan mahirap. That's why we have to be people of prayer, people of the word. Kasi pag hindi mo alam ang salita ng Panginoon, pag hindi ka nagdadasal, talagang matitisod at matitisod ka. Matitempt ka talaga. Kaya the only way to know is if you are close to God. If you really listen to His voice and you pray and minsan kahit ganun ka, pwede ka pa rin minsan magkamali sa decision mo kasi parang ang napakaganda, 'di ba? Well, if we give in to a temptation tas hindi pala yun from the Lord, mali pala yung naging decision natin, I just encourage you, brother, sister, tumayo ka. Kamali ka man, humingi ka ng tawad sa Panginoon, bumangon ka, you try again. Huwag kang magpapatalo sa kaaway. Amen. Kasi pupurgahin ka niyan ng temptation. Kaliwat kanan, hindi ka niyan titigilan. Lalo na kung alam niya na ikaw ay faithful sa Panginoon. Naku, walang tigil yan. Nako. Mas pinupunti niya yung yung malapit eh. That's the only way we can discern, attorney. Prayer and by God's word. And siguro, maganda rin na you are surrounded by people who know the Lord, na you can seek counsel from. Kasi minsan pag ang isang bagay only from our point of view, hindi natin nakikita eh kung ano yung tama at mali. Kasi sa paningin mo lang eh. Pero may mga taong nakapaligid sa iyo, ibang Kristiyano, na nakikita nila yung sitwasyon mo, na nakikita nila from a different point of view. Pwede silang magbigay sa iyo ng konting advice, pwede kang humingi ng tulong sa ano sa palagay mo, tama ba ito? Ganyan. Pero ang una mong tanungin, syempre, ang Panginoon. 'Di ba? Pero hindi rin masama na sabi mo sa Lord, hindi ko talaga alam kung anong gagawin ko. Can you send a sign or send someone who can talk to me, who can tell me kung ano ba, kung tama ba tong decision ko o hindi, yung gagawin ko. And God will send someone. God will send someone who Amen. can share insights with you. Maging open ka na makinig din sa kanila. Baga, be still. Yes. Be Yan ang still. pinaka-important. Be Trust in God. Tsaka yung patience natin, doon susubukan din eh. Yan, sabay-sabay yun eh. Pagka yung mga ganyang klaseng Oo. yung patience mo, yung
hanggang saan ka tatagal, Mm-mm. all of those. Pagka nagtagumpay ka naman, and wow, talagang it's deserving Ibang yung, ibang yeah. level naman ang walk mo sa Panginoon, di Yeah. ba? And then it's a good experience too na naranasan mo yung ganun. By the next time na ma-experience mo uli, may step one ka na nagawa na survive mo, and parang medyo alam mo na yung gagawin mo susunod. Yeah. We cannot say malalagpasan ko na uli yung susunod. No. Kasi yung level pataas ng pataas eh. Iba-ibang klase. Kaya that is the life of a Christian na habang tumatanda tayo pagiging Kristiyano natin, mas tumitindi naman yung pagsubok natin sa buhay. And it will never stop until the end of our life. Ganun Until talaga. we're in heaven, Mm. tas okay na tayo. Yun na yun. Bueno. Alright. Any more questions? Oh, I guess wala na. Ayan, Sister Guy Gomez nanonood, no? Ayan. Sister Guy. Hello, Sir Guy. Happy birthday sa iyong apples. Very Birthday. beautiful baby. Oh. O birthday niya nung isang araw. She turned 3. Oh, wow. Oh, Prinsesang prinsesa. I Ganda ng know. 3 years old. ganda kasi ng batang yun. Pag kinausap mo yung lola, kukunin niya yung telepono siya, makikipag-usap sa iyo. Nangaagaw ng telepono. Oh. Why not, di ba? Magsawa siya. Future governor ng California. Parang si Aurora, ganyan din. So, Si Hagan. weekend ngayon. Very how are you, Hagan? Number I'm okay. Ganyan. Marunong na makipag-usap. Yeah. Marunong makipag Dati tinatakbuhan ako. Halika rin. Takon ako, bilis. Magaling na makapag-sosyalan. Ngayon, hindi. Magulo na. Entertaining ka na. Okay. Okay, thank That's you it. daw po. Thank you. And let's close in prayer. Wala pa tayong... Sama uli natin si Odette kasi nagkaroon siya ng bacterial infection. Okay. Yan, na-hospital siya. I don't know, baka nasa labas na. Tsaka si... same with the Torres family. Of course, continue natin, syempre. Yeah. Wala si Kuya Renan. Mhm. Oo. At lahat ng mga may karandaman. Marami dyan. Mhm. Marami. Nandyan In sila. general na natin. General, oo. Sige. Let us pray. Our dear Heavenly Father, salamat po sa inyong salita. Once again, Lord God, you have been so faithful to us, teaching us from your word, and showing us na, Lord, kailangan po namin matutong maging still and know and trust in you, Lord God, in your plans, in your goodness. Minsan po may mga bagay sa aming buhay na gusto po naming i-control, gusto po naming hawakan o kaya gawa ng desisyon, pero alam po namin na you have called us not to seek our own way, Lord, but to give up our way and to take up your cross and to follow you, Lord God. Father, hindi po madali ang lessons na inaral namin ngayong gabi. Pero Lord God, alam po namin, as we trust in you, we can trust in you not only for provision, but for healing. So we pray even right now for Sister Odette, that Lord God, you will heal the infection that has gone through her body, that she will be restored to wholeness. Amen. Yes, Lord, pinagpe-pray po din namin ang lahat ng mga may sakit, Lord God. Yes, Sila Lord. po ay inyong i-heal, Lord God. Bigyan ng lakas ang kanilang mga katawan, Lord God. Be provider for them, Lord, not only of healing, but Lord, of things na kinakailangan nila. Lord, para dun sa mga naghahanap ng trabaho, Lord, may you provide jobs. Yes, Lord God. Alam po namin na as we are still, Lord God, hindi niyo po kami pinapabayaan. Amen. Po ay inyong sinasalo, kami po ay inyong hinahawakan at in fact ini-embrace, Lord God, at hindi niyo po kami pinapabayaan, Lord. Yes. Salamat po dahil napakadakila niyo po, Lord God. All the circumstances in our life, we have never experienced a time na kami po ay inyong iniwanan. You're always there by our side. You walk beside us and you carry us through all the situations of our life. Lord God, kami po ay nagpapasalamat
dahil nandyan po kayo para sa amin at napakabuti niyo po sa amin at ang pagmamahal niyo ay walang katumbas, Lord God. So once again, we give honor and glory to you. We pray for everyone tonight who is viewing this program and their families. Lord, may the Lord bless them. May you bless them and keep them and give them perfect. Yes, Lord. Amen. Lord, may your grace and mercy be upon them. Yes. Thank you once again. Thank you for iRadio. Thank you for this program, Lord. Thank you, Jesus. Praise you and we give you honor. In Jesus' most mighty name we pray. Amen. Amen. Yan. Amen! Thank you. Oh, ang internet ko mabait ngayon. Hindi, mabait. Talagang maganda na. Stable na. Pero wala pa si Pastor next week. Pauwi pa lang yun. Ay, kauuwi lang. Yes, Kaya- oo. Uwi na ba? Oo. April 3. Padala ko na April lang. 3 is Thursday. Padala ko na lang siya ng para doon na lang siya mag-stay muna. Kahit isang buwan na lang. Hindi, may dala yun sa yung mga peanut brittle yata. Ay, umuwi na siya. Ano? Sige. Minamani-mani ka naman. Oo nga eh. Kain naman eh. Sige siya. Okay, Pastor. Kita-kits tayo sa Sunday. Yes. We'll see you. Yeah. God bless you all. I can't make it tomorrow. It's okay. Yeah, I'm listening to the Don't even song. know what is tomorrow holds. Hindi ko confirm, Sister Nelda lang yata. Hindi ko, or hindi pa ako nagbabasa ng aking mga mails. Ganun. Wala pang nag-ano. Okay. Okay, Pastor. Thank you, po. Pastel. God bless. Thank you. Okay. Goodbye. Good night. Good night. Night. Sunday. Thank you, Pastor. Pastor Maridet Berneo, thank you sa na-share mo ngayong gabi. Ikaw na. Imagine. Ikaw na nga. Parang kanta ni ni... Iba naman, ikaw na iba, nga. iba yan. Siyempre, Mm-mm. you. Mahirap sa mga temptation na dumarating sa buhay natin, mga pagsubok. Oh. Be still. Basta steady ka lang dyan. Ang mahirap niyan kasi, pag marupok, mahina ka. O mahina tayo sa mga ganyang klaseng pagsubok. Okay. Ako kasi pag, ang weakness ko, pagka nakikita ko si Rejoice eh. Eto may sad news pala si Pastor Nangihina Sammy. ako. Ay, ano eh? Sabi niya, isang pastor namin dito sa JIL, Oh, 58 years old, kinuha na ni Lord ngayon lang. 58. Okay, Ganun our lang. condolences, Pastor Sammy. Oh. 58, so young. Bakit? Very Anyari? young. Baka may sakit. Oo. Ayan. Nako. Sabi ni Pastora, enjoy your sampalok, Papshi. Oy, Papshi. maanghang ba? Uy, yun ang Naku, sasabunin tayo nito, Pastor. favorite ko Kasi yan. sabi niya, Maanghang. lahat ng dala niya, pasalubong lang natin. Ganon? Oo. Bumawi na lang sa susunod. Oo. Yung bagaheng di niya nadala, Oo. ako na lang mag-uwi para sa kanya. Kasi solo niya lang eh. Dalawa tayong uuwi. Oo. Uy, naku na rin yun. Baka sabihin niya, uwi tayo itong July. Hindi kami uwi ng July. Ano pala? August kami darating. Guess si Pastor Sunny mamaya sa Sifag on Air. Mhm. Talaga? Oo, nandoon naman siya eh. Yeah, Sifag on Air. Mamaya ba? Thursday? Yes. Yan. Sayang hindi tayo. No? At sabi niya po ay magpapakain po siya pagkatapos yan sa Kabalin. Yan. Yeah. So, let's see kung anong sasabihin nung lolo ninyo. Yan. Yan. Guess siya. Sifag on Air. Panoorin niyo po. Magpapakain daw po siya after that. Abangan na lang natin kung totoo yan. Bueno, time to go guys. And medyo na paaga tayo. And, Yeah. Which can give I us... think I'm sleepy. I'm tired. Oo. See you again tomorrow. Sabado na bukas. Don't forget, Color of the Day contest. Surprise. Color game. Yeah. Anong susuotin? Bahala na. Duster, t-shirt, pantalon, short, whatever. Yeah. Wag lang gano'n na. No. Hindi tayo aabot sa gano'n. Basta katuwa lang ito. And be ready on the spot. Until tomorrow, guys. Ako po si Ramon Pascua. Karim Pasqua. And enjoy your lunch. Here's Good a song night. from the Awakening Worship. Good night, Banji. And Love you, Mwamwa. Aba,
Night, bye-bye. Good night. Good night, Bangga. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender, and I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender. I surrender, and I surrender all. I surrender all to Thee, all to Thee, my blessed Savior. I surrender. Can we just lift our hands tonight in surrender and worship? We call upon you tonight, Lord. In full surrender, full trust, we bring our worship, our devotion, our lives, God, all to Thee. Not to us, Lord, but to your name. Be all glory. We surrender all to you, all to you, all to Jesus. I surrender all. To Him I freely, I will ever and trust in His presence. All to Jesus, all to Jesus. I surrender all. To Him I freely give. I will ever love and trust in His presence daily. I surrender all. And I surrender all. I surrender, and I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender. One more time with all we have. I surrender all. And I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I This is iRadio, servicing the Filipino people. Ito po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino.